So ngayon mga kababayan, dito tayo sa latest balitang-balita. Fresh na fresh, mainit-init pa mga kababayan. Kumbaga kapag tinusok mo, ha, mapapasok ka. Ganun ka-latest ang balitang ito. Bakit? Kisame sa NAIA 31, Terminal 1, bumagsak. Ayan na naman tayo, Duterte, oh. Ligong, oh. Tandaan niyo ito mga kababayan. Kapag may proyekto sa gobyerno na bumagsak, kay Duterte yan. Kapag may proyekto ang gobyerno tapos bumagsak, kay Duterte yan. Bakit? Yung tulay sa Davao, bumagsak, kay Digong yon. Yung tulay sa Isabela, bumagsak, kay Digong yon. Yung release ng tren doon sa Naga, bumagsak, kay Digong yon. Ngayon naman mga kababayan, Terminal 1 sa NAIA, bumagsak ang kisame, marami ang nasugatan. Eto na nga mga kababayan, putang ina talaga. Oh, tapos sisihin na naman si Marcos nito, putang ina talaga. Kay Marcos na naman ang bagsak nito mga kababayan. Ito. Mga kababayan, kawawa naman yung taong nakaupo doon. Nabagsakan. Eto mga kababayan, lakasan natin ha. Kapag may proyektong bumagsak, tatak Duterte yan. Lahat na lang talaga, puro kasi substandard. Dala yan ng mga pangungurako. Tama, Sir Ernie Gaufo. Ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, ang bahaging ito ng arrival area kung saan marami pong kainan ay matapos umagsak ang bahaging ito ng kisame na yan. Ayan po kung makikita ninyo, ayan po yung apektadong kisame kanina. Ilan po Bukod dyan mga kababayan, yung bollard, yung mga bakal na nakatayo. Di ba may nabangga doon yung ano ba yun, yung papuntang Dubai, yung lalaki at saka yung mag-ina? Patay. Yung bollard, bakit? Di ba ang bollard dapat pag binangga ng kotse yan, yung nguso ng kotse magli-letter V? Lulusot. Ito, halimbawa, ito yung bollard. Pag bumangga ang kotse, ganun dapat ang kotse niyan. Pasok dapat, pasok na pasok. Ganyan mga kababayan. Ang problema, nung binangga ang bollard, lumipad ang bollard, yung kotse dumiretso. 'Di ba? Kita nyo mga kababayan? Ay, Diyos ko. 'Di ba? So, i-continue natin mga kababayan. Kawawa, no? Ito ha, mga kababayan, pakinggan. Panoorin ninyo. Ayan, no? Wait lang ha. Bumagsak. Ayun, natamaan yung ulo ni tatay at ni ate. Oo, may namatay na bata. Yun sa Bollard. Yan naman Kita nyo yan, bumigay. Sa Jollibee yata yan eh. Kagilid ng Jollibee. Diba? Ayan, tatak Duterte na naman. Kawawa. Ayun si kuya. Tingnan mo, dugo ulo. Ayun, tumakbo. Dugo ulo. Ikaw ba naman mapagsakan ka ng bakal yan eh. Bakal plus yung okay lang kung plywood ang gamit. Kung pareho dito sa akin, Hardiplex, no, yung puti, mabigat-bigat yan eh. Tapos may bakal pa. Di ba? Bumagay. Ano na ang haba pa niyan, ilan ang nakaupo dyan? Sabihin natin 10 nakaupo dyan sa isang hilerang upuan. Bumagsak lahat sa kanila. Biruin niyo, ayan ang haba niya, ayun yung upuan, mula dito hanggang dun sa dulo, ayun pa, sobra doon, binagsakan silang lahat. Kung may mga nagpahinga dyan na pasahero, nag-aantay ng flight, kasi tapos na silang pasok sa immigration. Kasi pag pasok ka na sa immigration, kakain ka na dyan hihintay ka na lang, uupo ka na lang, pahinga kang ganon, kasi syempre puyat ka, kasi maaga kang gumising, takot ka matraffic, di ba? Kailangan syempre maaga kang magbiyahe para hindi ka maiwan ng eroplano, syempre dadaan ka pa ng immigration, mag-check-in ka pa, magbiyahe ka pa. Siyempre, 'di ba, may kasabihan tayo na kapag ka umalis, lalong-lalo papunta sa abroad, 4 hours. Advance 4 hours. So siyempre, aga mo doon. Siyempre, nakalusot ka na sa immigration, tapos ka na maka-check-in, kakain ka na, tapos mo kumain, pahinga kang ganyan. Tapos si Mahima, 3 minuto, bumagsak sa ulo mo. Embes na papunta kang abroad, papunta ka ata St. Luke's. Hospital ang lipad mo. Diyos mio, Marimar. Tapos ang mangyari, i-refund kaya yung mga ticket nila doon. 'Di ba?
Oo, Diyos mio Marimar, naku. 'Di ba mga kababayan, sabi ni Chakuskay, ano, Chakuskay, hindi sa takot kay Sara, the point kung siya ang presidente parang lutang kung magsalita. Paano kung humarap siya sa mga world, leaders at daming issue sa kanya pero ayaw niyang harapin. Eh, yun nga ang problema, eh. Which is ganyan naman ang ginawa ni Digong noon mga kababayan. Kapag umattend siya ng ASEAN Summit, nakaupo lang, tahimik lang, wala kang halos lumalapit kay Digong, eh. Nakita niyo? Tapos sa Asia lang siya, bawal siya sa Europe, bawal siya sa UEA, bawal siya sa Amerika kasi naka-ban siya doon. Puwede siya, pumunta 'pag inimbitahan, 'pag hindi siya invited, hindi siya puwedeng pumunta na walang rason. Kasi nga mga kababayan, naka-ban po siya. Oo, so ganyan lang puwede niyang puntahan, Russia, ayan lang mapuntahan niya. Japan, Australia hindi nga siya nakapunta doon, eh. 'Di ba? So, ganyan lang din gagawin ni Sarah, mga kababayan. Diyos ko po, kita ninyo mga kababayan, kawawa naman po yung mga biktima ng ano, biktima doon sa kisaming bumagsak. Ganyan ba ang sinasabi nilang na magaling na pinuno daw si Digong? Litsugas, lintian, pisting yawa. Kung ikaw ngayon Duterte o DDS supporter, tas nabagsakan ka ng kisame, 'di ba? Nabagsakan ka ng kisame, sasabihin mo pa bang DDS ka pa rin? Proyekto ni Digong 'yan. Wala namang pinagawa si BBM diyan sa Terminal 1, eh. Bakit may binago ba si BBM diyan sa Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3? Meron ba siyang binago bukod dun sa bollard na binangga nung SUV? Walang binago si PBBM diyan. Sa proyekto pa ni Digong 'yan kasi sasabihin naman 'yan ng Administrasyong Marcos, ito po, rehabilitation po ito ng Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Wala, 'di ba? Wala siyang pinaayos diyan kasi nga ang tingin ni PBBM okey naman at saka may maintenance ang NAIA, may maintenance 'yan. Saan ba napupunta yung mga tax natin kung walang maintenance, eh? Saan ba napunta yung mga travel tax natin? Sige nga, So, sa administrasyon pa ni Digong ginawa yan, eh, 'di ba ang sabi nila napakadaming, rehabilitation sa mga airports. O kita niyo ilang airports dun sa build ni Digong, bitak lang ng kalsada, sinimento, build na. Doon sa kanyang build kung nakita ninyo, napakarami po dong airport, ilang airport yun, 112. 112 ba? 112 airports ang kanyang, ni-renovate, oo. Pero ang airport sa Pilipinas 90 lang. Eh, saan yung iba? Kaya nga nagtataka din ako, eh. Ang mga DDS, ang galing ni Tatay Digong 'no, yung airport, yung hospitals, yung schools, universities. Tapos nung ichineck ko 112 airports build daw. Tapos nung ichineck ko yung airport, 90 lang naman yung airport. Saan napunta yung iba? 90 lang ang kabuuhang airport sa Pilipinas. So bakit umabot ng 112? 'Di ba? Anyari? Kita mo 'yan? Oo, Ma'am Lisa Villa, mushi-mushi talaga, Mekos-mekos lang, eh. Biruin niyo ha, build ni Digong 112 airports. Nung chineck ko yung airport sa Pilipinas 90 lang naman. Saan yung iba? Tapos ang nangyari, biruin niyo nasobrahan na, yung 19 airports naging 112 tapos ngayon babagsak yung kisame. 'Di poga, lintian ba animal? Sino bang hindi sino ba sino ba hindi magalit niyan? Ah, kita niyo 'yan, mga kababayan, 112 airports. Kalaunan, ang inorgona ng mga tauhan ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 Hmm. ang bahaging ito ng arrival area kung saan marami pong kainan. Yan ay matapos umagsak ang bahaging ito ng kisame na yan. Ayan po kung makikita ninyo, ayan po yung apektadong kisame. Kanina, ilan po sa mga pasahero at naghahatid dito sa NAIA Terminal 1 ang nabagsakan at nasugatan. Hindi pa natin makumpirma kung ilan po yung mga apektadong individual, pero ang what we know so far, may ilan po sa kanila ang nilapatan na ng lunas at dinala sa medical area ng NAIA. So, ayon sa ilang kausap natin, nangyari ang insidente bandang alas 10 ngayong umaga, Biyernes Santo, 8:03. Actually mga kababayan, Biyernes Santo kasi.
no? Delikado po talaga 'pag Biyernes Santo, no? Ang problema lang kasi mga kababayan, yung flight to abroad nagiging flight to heaven. Buti walang namatay. Kaya hindi ka nga namatay, eh, kung natamaan ka naman ng bakal diyan sa ulo mo at nahiwa, Diyos ko magkatitano, ma-infection, ikakamatay mo pa. 'Di ba? Oo, kita ninyo mga kababayan. Kisame sa NAIA Terminal 1 bumagsak, 7 ang sugatan. Putang ina, 7 pa lang 'yun ha, hindi pa confirm yung iba, 7 pa lang ang nabalita ng TV5, Diyos ko po, or News 5. Sasabihin na naman ng mga DDS, Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte, praning. Bumagsak ang kisame. Sasabihin pa rin nila yan, Duterte pa rin kahit anong gawin, Duterte pa rin, bahala kayo sa buhay ninyo. Bagsakan na kayo ng kisame, Duterte pa rin. Ay, Diyos ko. Ah, biruin mo yan, nabagsak na, nahulog na yung tulay, bumigay na yung tulay, may nadisgrasya, may mga sasakyang nasira, Duterte pa rin. Nabagsakan ng kisame, Duterte pa rin. Putang ina, ano, kahit siguro 'pag may landmine diyan na binaon ni Digong at naapakan mo, naputol yung hita mo, Duterte pa rin. Uy, si Digong ha, tao lang 'yan, hindi santo. Huwag niyong dasalan, 'di ba? Hay naku. Ayun, love kita diva, mega love shoutout po. Diyos ko po. Pilipinas, Duterte, praning. 'Di ba yan yung lagi nilang tugtog? Pilipinas, Duterte, praning. Ayun, ayun na nga mga kababayan, klarong-klaro, kitang-kita, kawawa po talaga ang mga Pilipino na sabi nga ni Sir Ernie Gaupo, resulta ng korapsyon, resulta ng pangungupit, resulta ng mga substandard, resulta yan ng mga bakal na gawang China. 'Di ba? Resulta yan mga kababayan ng mga produktong mula China. Bakit? Biruin mo, bumili ka ang pondo mo dun sa kisame ng airport na yan, sabihin natin 100 million. Airport bubong, 100 million. Tapos yung pinambili mo puro substandard, made in China. Diyos ko, hinangin lang ng malakas kasi medyo malakas ang hangin ngayon kasi summer. Tapos medyo malakas pa ang init kasi summer na eh. Aba, bumigay. 'Di ba? Bakal naman kasi mga kababayan, hindi naman kasi bakal pako ang inilagay doon or bolt. Ayan, John Hubert Benson. Ayan, ano? Benson ba 'yan pagbasa? Maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much. Baka naman kasi mga kababayan, stick glow ang nilagay. 'Di ba 'pag stick glow, 'pag sobrahan sa init 'yan, 'di ba natutunaw yung glow? Bumigay. 'Di ba? Kasi kung ang nilagay doon mga kababayan, pako or di kaya rosca na bolt na may rosca, hindi yun bibigay yung bubong na yun. Ang problema lang kasi mga kababayan, baka naman kasi glue stick. Glue stick or epoxy ang dinikit. Ayun, bumigay! Bakit? Gumawa ka ng kisame, alam mo, ulo ang babagsakan. Alam niyo ba ang pinaka-importanting parte sa ating katawan ay ang ulo? Kasi the more na pag ang ulo mo nasugatan, ang dugo niyan, siplit. Sa Bisaya, sirit agad. Sirit agad ang dugo niyan. Hindi mo mapipigilan kahit tatakpan mo yan, bubulwak-bulwak yan. Bakit? The more na nagha-heartbeat ka, the more nagagalaw ang utak, the more na ang dugo, tatalsik, sisirit yung mabilis na dugo, ma-hemorrhage ka, ikakamatay mo pa. Tapos gagawa ka ng kisame, yung bakal ang ilagay epoxy, 'di ba? Siyempre 'pag uminit yung epoxy matatanggal yun, eh. Maliban na lang kung laging lamig, Diyos ko naman, kasi kapag ang malamig ang panahon, yung epoxy, yung goma yung epoxy, the more na 'pag malamig dumidikit sa bakal 'yan. Pero 'pag the more na mainit, matutunaw yung epoxy, babagsak talaga kisame. Hindi ako naniniwala mga kababayan na bakal, pako, or di kaya bolt or rosca ang nilagay nila. Kasi kung bolt at rosca, hindi bibigay 'yan. Epoxy ang nilagay diyan, tapos substandard pa. Substandard na nga, epoxy pa.
Kawawa naman yung biktima. 7 ang sugatan, yung isa nauulol at kumanta ng Pilipinas, Duterte, praning. 'Di ba, Sir Kendry? Oh, laway lang nilagay o glow. Baka nga kanin lang dinikit nila diyan, eh. Dinikitan lang ng kanin isa-isa, eh. Naku, kita niyo 'yan mga kababayan. Sana maimbestigahan kung sino kontraktor niyan, eh, mga kababayan. Kaninong administrasyon ginawa 'yan, naku, patay ka din, mga kababayan. Kasi si Marcos ang masisihin niyan. Mm. 'Di ba, kita niyo mga kababayan, kawawa, kawawa talaga mga kababayan. Ako naaawa ako na natatawa, bakit? Yung mga Pilipino natin siyempre imaginin mo yun, kung siyempre 10:00 ng umaga bumigay, eh. Ganito, example ko sa inyo. 10:00 ng umaga bumigay yung kisame, tapos may umupo doon. Siyempre kung ang flight mo ay 12:00 ng tanghali, malamang sa malamang 6:00 pa lang ng umaga nanggaling ka na sa bahay niyo. O siyempre hindi naman porket 6:00 ay nanggaling ka sa bahay ay 6:00 ka rin nagising. So 4:00 pa lang ng madaling araw nagising ka na, nagpe-prepare ka na, So kung 6:00 ka nanggaling sa inyo, magbabiyahe ka na ilang oras kasi traffic, eh. So narating ka doon ng 6:00, 7:00, 8:00 nasa airport ka na. So 9:00 pupila ka niya, 8:00, 9:00 pumila ka na sa immigration, tapos nag-check-in ka na, tapos nag-immigration ka na, tapos pahinga ka na niyan kasi flight mo 12:00. 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, may 2 oras ka pa kasi advance nga 4 hours, eh. Oo, hello po Ma'am Lita Nirok, ayan, maraming salamat po sa iyong super chat, ma'am. Thank you so much po diyan sa UK. Ayan. So siyempre mga kababayan, kung ang flight mo 12:00, malamang nga talaga magising ka madaling araw 4:00, 6:00 biyahe, o 2 oras, 1 oras biyahe mo kasi traffic, papuntang airport. So pipila ka sa immigration, mag-check-in ka, tapos pahinga ka konti kahit mga 2 oras ka mag-antay bago mag-flight. O ganyan kasi ako mga kababayan pag nagpunta ako ng ibang bansa. Kung ang flight namin is 10:00 ng umaga o 12:00, 5:00, 4:00 pa lang gising na ako niyan kasi biyahe mula Pasar napakalayo sa amin kaya, bukid kami. So, siyempre magbiyahe pa kayo 1 oras kalahati, minsan 2 oras. Kasi pasukan ng umaga 'yan, eh, umaga ang biyahe niyo, eh, So ngayon, pagdating mo doon, check-in ka, pila ka sa immigration, pagkatapos mo kain ka muna, pahinga konti, tapos nung natapos mo okey lang kung tapos ka ng kumain, eh, kung kakakain mo pa lang nabagsakan ka na, 'di ba? 'Di ba? Oo, kakakain mo pa lang nabagsakan ka, eh, puyat ka. Siyempre ang unang gagawin mo dun sasandal ka na, "Ang sarap ng buhay ngayon." Bong! Lumagabok yung bubong. Bumagsak yung bubong, 'di ba? Imbes na biyaheng abroad, biyaheng ospital ang ang bagsak mo, Naku, kawawang Pilipino. Kaya 'pag ako ganyan mga kababayan, hindi ako papayag yung gano'n nabagsakan ako ng kisame, ay hindi, managot kayo sa'kin kasi yung biyahe ko no'n, hindi naman po puwede na kahit may sugat ako, tuloy ang biyahe, hindi puwedeng gano'n. I-refund niyo yung pamasahe ko, i-refund niyo yung nagastos ko na i-check-in naming hotel doon sa ibang bansa at lahat ng aming araw i-refund ninyo hanggang sa gumaling ako tsaka kami mag-flight ulit, 'di ba? Alam niyo, itong mga nabagsakan ng kisame na 'to, may trauma na 'yan, may trauma na 'yan. Sa ibang airport na 'yan sila pupunta. Hindi na 'yan sila diyan sa NAIA, mga kababayan. Like po tayo mga kababayan. Hindi po 'yan sila mga kababayan, hindi na 'yan ma-trauma ka na siyempre, nabagsakan ka diyan, ibabalik ka pa? Kung ako dun na lang ako sa Pampanga, dun na lang ako sa Pampanga o kung hindi dun na lang ako sa kung saan may airport na puwedeng liparan, ng direct flight. Oo, Diyos ko naman mga kababayan, kung ako matu-trauma ako sa ganyan, ay. Diyos ko naman, babagsakan ka? Kung ako dun na lang ako sa Clark, at least yung Clark ang lawak ng ano, ang lawak ng kisame, diyan yung kisame kung ang height mo ay 8 footers ka, untog ka, eh, maiksi lang ang kisame diyan sa airport, sa NAIA mga ano lang, 2 tao ipatong maaabot mo na, Kaya kung ako lilipat na ako ibang airport, ayaw ko na sa mga ganyang ano, eh, Diyos ko mapapahamak ba naman ako. Ayan, oh, iyak-iyak yung lalaki o niyakap yung nanay niya nabagsak. History na, ako po si Gio Robles. Mm.
Yan. Kita nyo yan, nabagsakan ng kisame. Kinordona ng mga tauhan ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 bahaging ito ng arrival area kung saan marami pong kainan. Yan ay matapos umagsak ang bahaging ito. Nanay Nita, hello po. Makikita ninyo, ayan po yung apektadong kisame kanina. Kita nyo mga kababayan, tignan nyo yung kisame, oh. Tignan nyo yung welding ng kisame. Oh, hindi pa. Eto ha, dito pa lang, oh, lakihan ko ha. Ito. Pwede ba itong lakihan? Hindi pala. Kita nyo yung welding, oh, hindi pantay yung bakal. Nag-welding ka, kalahati lang ng bakal nakadikit sa welding. Yan palang ibig sabihin substandard na. Mga kababayan, patsi-patsi ang gawa. Makikita mo, nag-welding ka, tignan mo yung bakal, oh. Ayan, oh. Ganito, example, bakit ko sinabi yung bakal? Ganito. Halimbawa, ito, bakal to, bakal. Ito, bakal din to. Ang ginawa nila mga kababayan, imbis na ganito ang pag-welding mo sa bakal, nakaganyan. Kalahati lang ng bakal nakadikit sa welding. Dapat buo yun eh. Dapat buo ang bakal, ang ginawa nila nakaganyan lang. Kalahati lang ang nakakabit. Bakit ito yun mga kababayan. Tinipid sa welding rod. Ayan kita nyo yan kalahati na. Labas yung kalahati eh. Ayan po yung dulo kalahati din. Ayan nakita ninyo. Tapos tignan mo yung gaano kaiiksi lang yung mga bakal na pinagdudugtong nila. Ayan kaya nga bumigay eh. Kaya nga bumigay tignan mo. Ang liit lang ng, ito, putol pa to, tingnan nyo. Hindi nga umabot yung isa, ayun, ando nakadikit sa pader. Putol. Ito naman, kunti lang yung kabit, makikita mo naman yung kinabit. Ayan, kalahati lang. Yeah. Kita ninyo? Tinipid. Diyos mio marimar. Yan, ibig sabihin, substandard. Tinipid. Kuripot. Di ba? Tapos magugulat ka yung mga bakal hindi ang lalayo ng ang lalayo ng dapat 'di ba kapag kakisami ka kailangan lang yan 60 by 60. 60 yan meters centimeters. 60 centimeters lang yan kung wari 1 2 tatlong dangkal lang kwadrado ang layo ng bakal niyan kasi kisami yan tatlong dangkal. Halimbawa, ito bakal. Tatlong dangkal na bakal, sa kabila naman, tatlong dangkal din. So, square. Square siya na hugis, tatlong dangkal lang ang haba. So, 60 centimeters lang yan. Parang singlaki lang yan ng tile sa sahig. Dapat yung mga bakal, square-square yan cubes-cubes. Kailangan parang singlaki lang ng tile sa sahig yan. Kung ano yung laki ng tiles, ganun din ang laki ng mga bakal dyan na nag-i-square-square. Pero ang nakita nyo dito mga kababayan, singlaki po, ang lalawak niya ang lalaki ng hibla. Nakikita nyo? Ang lalaki. Kasi dito sa ginawa itong bahay, kung ano kalaki yung tiles, ganun din kalaki yung mga bakal. Yung hiwa ng bakal. Para kahit may maglakad-lakad sa taas, walang ang nangyari tinipid. Hindi naman hindi tinamad, pero tinipid. Yeah? Hindi sila tinamad, tinipid nga lang. Kaya kung ako niyan, hindi po pwedeng gano'n. Yung mga nabagsakan, magrereklamo talaga ako. Kulang ang pundasyon, mahina, mga kababayan. Kaya kung makikita ninyo, kawawa. Pag mga ganito. Tapos tignan ninyo, napakalalim ng space ng kisame. Di ba? Tapos hindi natin alam, yung nilagay nila dito, plywood lang yata. Plywood lang yata yan Tinipid, kinupit. Ay nako, engineer, foreman, yan? Proof na the worst. Di ba? Kaya nga, the worst airport in the world, Philippines. Kung hindi laglag bala, laglag kisame. Ay nako, laglag bala, laglag kisame. Konye, mas.